Ayan, so once again, hello po. Ayan. Welcome na muli sa ating live ngayon. At patuloy po nating pag-aaralan ang messages to young people. At ako po rin po inyong makakasama sa ating live sa Advent broadcast in our Facebook live. Ayan, so kamusta po kayong lahat? At nung napag-aralan natin kanina ang about sa chapter 38 na tumutukoy doon yung kung ano yung liwanag na hindi mo isinabuhay ay hahatulan ka nun, no? Very clear po ng sinabi ng ating pinag-aralan kanina. So ngayon, dadako na po tayo sa ating pag-aaral. Nasa chapter 39 na po tayo. At napakaganda po itong ating pag-aaral ngayon kasi related po ito sa buhay ng ating mga sinaunang mga mananampalataya. Ayan, so ginawan ko na po ng slides para clear na po natin na malalaman yung chapter 39. Ayan. So, entitled po ay Kasigasigan ng Layunin. So, tayong lahat, ninanais talaga ng Panginoon na meron tayong kasigasigan sa ating mga layunin. At mababasa pa rin natin yan na sa Messages to Young People. At samahan niyo po akong buklatin ang ating pag-aaral sa oras na ito. Ayan, so samahan niyo po ako mga kapatid. Sinasabi dito na sa chapter 39, sa ating key text, makikita sa Daniel chapter 1 verse 4. Sabi dito, mga kabataang walang kapintasan, magaganda ang anyo, marunong sa lahat ng karunungan, maalam sa kaalaman, at may pagkaunawa, at may kakayahang tumayo sa palasyo ng hari, at ituturo sa kanila ang aklat at wika ng mga Kaldeo. So, sino kaya itong tinutukoy dito sa Daniel chapter 1 verse 4? Sino po kaya itong mga kabataan na sinasabing walang kapintasan, na may kasigasigan sila sa kanilang mga layunin, at magaganda ang kanilang anyo? Kung babasahin po natin ito po yung mga kaibigan ni Prophet Daniel. Ito po si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila yung tatlong Hebreo na sinubok ang kanilang pananampalataya at sila ay nanagumpay, mga kapatid. Sila yung tinapon sa naglalagablab na asopre, pero naging success sila. Sila ay nakasama ng ating Panginoon. Sabi dito, sa paragraph 1 ng Messages to Young People, page 147, nang ang apat na kabataang Hebreo ay tumatanggap ng edukasyon para sa paglilingkod sa korte ng hari sa Babylonia, hindi nila inisip na ang pagpapala ng Panginoon ay kapalit ng masidhing pagsisikap na kinakailangan sa kanila. So, ito po pala ay itong ating pag-aaral ngayon, tumutukoy ito sa sa apat na kabataang Hebreo. Kasali na dito si Prophet Daniel, sa kanilang paglilingkod sa korte ng hari. Hindi nila alam na, o hindi nila iniisip na may kapalit pala yung kanilang pagsisikap na, o sa kanilang paglilingkod sa loob ng korte ng hari. Sabi diyan, sila ay naging masipag sa pag-aaral sapagkat kanilang naunawaan na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang kanilang kapalaran ay nakasalalay din sa kanilang sariling kalooban at pagkilos. So, sa kabila pala na nangyayari sa kanila in that time, hindi nila namamalayan na may malaking gawain sila sa loob. Bakit sila pinahintulutan ng Panginoon na nasa loob ng korte ng hari? Kasi lahat naman tayo, di ba, kahit saan dadalhin, meron talaga tayong layunin at paano natin itong masigasig na ginampanan. So, sa buhay ng apat na Hebreo, ay nandun hinubog yung kanilang karakter sa loob ng korte ng hari. At yun na nga, sa kanilang kapalaran, nakasalalay pa rin sa kanilang sariling kalooban at pagkilos. So, kinakailangan nilang ilaan ang lahat ng kanilang kakayahan sa gawain. At sa pamamagitan ng masinsinang paggamit at pagtutok ng kanilang lakas, kanilang pinakinabangan ng lubos ang mga pagkakataon para sa pag-aaral at paggawa. So, grabe yung pagsisikap ng apat na kabataang ito,
We know na naglilingkod sila sa buhay na Diyos, itong 4 na kabataan, at sa kanilang paggawa sa loob ng korte ng hari ay naging tapat sila noon. Naging tapat sila sa maliliit na bagay at inilaan nila ang buong kakayahan nila sa bawat gawain na iniatas sa kanila ng hari. Kasi tayo, maaaring dalhin tayo sa korte ng hari, gaya ng 4 na Hebreo na ito. At paano natin ginampanan sa maliliit na bagay yung ating mga tungkulin. Yung naipakita ba natin yung katotohanan sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Kaya nga sabi pa dyan, ito po lang 4 na Hebreo, nakikipagtulungan sila sa Diyos. So atin po itong pag-aralan. Habang ang mga kabataang ito ay gumagawa ng kanilang sariling kaligtasan, ang Diyos ay gumagawa sa kanila upang magpasya at gumawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. So ito po pala yung napakagandang senaryo sa buhay ng 4 na Hebreong ito, 4 na kabataang ito, na ginampanan nila ang kanilang gawain sa loob ng korte ng hari. Naging tapat sila sa maliliit na bagay. At habang sila gumagawa sa kanilang sariling mga gawain, napabuti ito nila, ang Diyos din ay gumagawa para sa kanilang kaligtasan. So sabi diyan, dito ay pinahahayag ang mga kondisyon ng tagumpay upang maging atin ang biyaya ng Diyos. So kailangan nating gampanan ang ating bahagi. Tayong mga tao bilang kabataan, nagagampanan po ba natin yung ating mga bahagi sa loob ng tahanan, sa simpleng paghuhugas ng pinggan, pagluluto? Nagampanan po ba natin ito? O buong magdamag na lang tayo na sa loob ng kwarto, walang ginagawa, di ba po? Pero, sabi diyan, kailangan nating gampanan ang ating mga gawain na may katapatan. Ang ating mga bahagi, as long as ano yung magagawa natin, anong gawin natin. So, hindi ipinapanukala ng Panginoon na siya ay gagawa o siya ang gagawa para sa atin ng pagnanais o ng paggawa. Ang kanyang biyaya ay ibinibigay upang kumilos sa atin, upang magpasya at gumawa. Ngunit hindi kailanman bilang kapalit ng ating pagsisikap. So, ninanais ng Panginoon yung pagsisikap natin, magampanan natin sa loob ng tahanan, sa loob ng iglesia, at sa mundong ating ginagalawan. So, ang banal na espiritu po ay kumikilos sa bawat isa sa atin upang ating magawa ang ating mga sariling kaligtasan. Ito po pala, kapag pala ginampanan natin sa maliliit na bagay yung gawain na iniatas ng Panginoon, magagawa din natin yung mga dakilang gawain na ipagkakaloob sa atin. Ito din yung practical na aral na itinuturo ng banal na espiritu sa atin, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo ng pagnanais at ng paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. So, ang Panginoon, gumawa na siya. Ang tayo lang, makipagtulungan tayo sa gawain na iniatas niya sa atin. Huwag tayong maging tamad. Kahit nga sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, kailangan talagang maging masigasig tayo. Kasi layunin natin itong makaalam tayo ng katotohanan at maibahagi ito sa mga taong nakikinig sa atin. Sabi sa Philippians 2 verse 12 to 13, kaya nga mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa aking pagharap, kundi ngayon lalo na sa aking pagliban, ay lubos ninyong gampanan ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo ng pagnanais at ng paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. So, ito po yung napaka ganda na verse, mga kapatid, na kapag ginawa natin ito sa maraming mga tao, kahit walang nakakakita sa atin, nawa maging tapat din tayo sa ating mga tungkulin. Kaya nga sabi diyan, di ba? Atin din pong gampanan ang ating sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kasi hindi po basta-basta yung pagkilos natin sa mundong ito, lalong-lalo na napakadaming mga taong nakakita sa atin. Ano ba tayo? Sino tayo? At ano yung ginagawa natin? Ano yung bunga na maipapakita natin? Napakasimple lang sabihin, pero personally, ang hirap gawin, mga kapatid. Kaya nga kailangan talaga nating tulungan ang ating mga sarili na maiugnay sa kalooban ng Panginoon para hindi tayo mawala sa landas. Ayan. Sinasabi pa dito na makikipagtulungan ang Panginoon sa atin sa lahat ng taimtim na nagsisikap na maging tapat sa kanyang paglilingkod, gaya ng pakikipagtulungan niya kay Daniel at sa 3 kasama niya.
ang mahusay na katangiang pang-isipan at mataas na antas ng moral na pagkatao ay hindi bunga ng pagkakataon. So, ang Diyos po ay nagbibigay ng mga pagkakataon. Ang tagumpay ay nakasalalay sa paggamit ng mga ito. Ang mga pagbubukas ng kanyang probidensya ay dapat agad na matukoy at masigasig na pasukin. Marami ang maaaring maging makapangyarihang tao kung tulad ni Daniel, sila ay aasa sa Diyos para sa kabiyaya upang maging mga mananagumpay at para sa lakas at kakayahan upang magawa ang kanilang gawain. So, sa ating gawain mga kapatid, nawa pag-aralan po nating maigi na sa ating simpleng paggawa, nakikipagtulungan po yung Panginoon sa atin, lalong-lalo na taimtim nating sinisikap na maging tapat sa kanyang paglilingkod. Gaya ng ating karakter sa Bible na si Daniel at ang ng kanyang 3 kaibigan. Sila ay mahusay sa kanilang kaisipan, sa kanilang paggawa, naging tapat sila sa maliliit na bagay. Nawa gawin din po natin itong halimbawa sa ating buhay, na maging tapat din po tayo, Kasi yung ang Diyos po natin, nagbibigay siya sa bawat isa sa atin ng mga pagkakataon, panahon, at ang tagumpay na ito nakasalalay po kung paano gagamitin natin yung biyaya niya. Kasi nga sabi sa ating pinag-aralan na ang biyaya niya ay sapat na para makapanagumpay tayo sa araw-araw nating kahinaan, sa araw-araw nating mga pagtatalo, di ba? May mga defect of character tayo. So, yung mga pagbubukas ng kanyang probidensya ay dapat agad na matukoy at masigasig nating pasukin. Kasi marami ang maaaring maging makapangyarihang tao. Kung magiging tulad tayo ni Daniel, sila din ay aasa sa Diyos para sa biyaya upang maging mga mananagumpay at para sa lakas at kakayahan upang magawa ang kanilang gawain. Kasi sa sarili natin, kapag ginampanan natin yung gawain natin, kailangan talaga tayong humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi mahina tayo eh. May hangganan tayong mga taong walang silbi yung paggawa natin kung walang masigasig na paggawa o walang biyaya ng Panginoon na makipagtulungan sa atin. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa bawat paglilingkod, kailangan tayo maging tapat. Ako'y nakikipag-usap sa inyo mga kabataan. So ang ating propeta si Sister White ay nakikipag-usap sa atin, maging tapat. Maging tapat talaga mga kapatid. Ibuo ninyo ang inyong puso sa inyong gawain, huwag ninyong tularan ng mga tamad, at nagbibigay ng hati-hating paglilingkod o half-hearted service. Ang mga gawaing paulit-ulit ay nagiging ugali at ang mga ugali ay humuhubog ng pagkatao. Matyagang gampanan ang maliliit na tungkulin sa buhay hanggat minamaliit ninyo ang kahalagahan ng katapatan sa maliliit na tungkulin, ang pagbuo ng inyong pagkatao ay magiging hindi kasiyasiya. So sa paningin ng makapangyarihan, bawat tungkulin ay mahalaga. Sinabi ng Panginoon, ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami. Sa buhay ng isang tunay na Kristiyano, walang bagay na hindi mahalaga. So, tayo kapag nagiging tapat pala, napakadaming mga pribilehiyo na mas marami pang gawain tayong magagawa. Kaya nawa maging matyaga po tayong gampanin ang maliliit na tungkulin na sa tingin natin, akala natin, ay napakaliit lang. Pero sinasabi sa ating pag-aaral, sa mata ng Panginoon, walang maliit o malaking gawain as long as ginampanan natin ito ng may katapatan. Kasi sa atin, pagkamaliit lang, parang sisiw lang sa atin kung parang nagmamayabang pa tayo, kung magagawa ba natin yan. Pero yung nais ng Panginoon, maging tapat tayo sa paglilingkod, gaano man ito kaliit sa paningin natin. Sa pagpapatuloy po, marami ang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit kumikilos laban sa layunin ng Diyos. Maraming nagpapanggap na sila'y Kristiyano, naglilingkod sa Panginoon, pero sila ay lumalaban sa plano ng Panginoon, sa kilos ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga tayo, nawa, saliksikin natin ang ating mga sarili kung tunay po ba talaga tayong naglilingkod sa Kanya, o baka nagpapanggap lang tayo para makita at mapuri ng ibang tao, di ba? Hindi po talaga maganda yung ganun. Kaya ninanais ng Panginoon sa atin na sa araw-araw nating paggawa, kapag naging habit na nating maging masipag sa paggawa, gaano man ito kaliit sa paningin ng mga tao, pagpapalain po talaga tayo ng Panginoon. Kaya nga, sa ating pagpapatuloy sa
sa pag-aaral ngayon. Sinasabi diyan, araw-araw nilang nawawala ang mga pagkakataon upang ipakita ang kanilang katapatan sa Diyos. Araw-araw silang nabibigo, nagampanan ng buong puso ang maliliit na tungkulin sa buhay na sa kanila'y tila walang halaga. So, sa atin bilang tao, bilang mga kabataan, araw-araw may mga gawain na iniatas niya sa atin. Ang pagluluto, ang paghuhugas, parang nakasanayan na natin ito kasi obligasyon natin ito. So, kapag winawalang bisa natin ang tulong ng Panginoon, ang kanyang payo sa atin paano gumawa, para lang tayong nagpapanggap ng mga Kristiyano. Kasi nga 'di ba, marami ang nagsasabing sila'y Kristiyano na naniniwala sa Panginoon, pero ngunit kumikilos sila laban sa layunin ng Diyos. Parang nananalangin ka pero yung gawa mo hindi mo maipakita sa kilos mo, sa gawa mo. Kaya napakaganda talagang pag-aralan itong Messages to Young People, mga kapatid, kasi tinutukoy dito na maraming mga taong nagpapanggap lang pero hindi naman natin sila nakikilala kasi iba naman yung sa buhay na ipapakita nila. Kahit sa ating mga sarili mismo, alam natin yung katotohanan, pero iba yung pinapakita natin. Kasi nakikipaglaban pa tayo sa sarili natin, di ba? So, marami ang naghihintay ng dakilang gawain na ibibigay sa kanila. So, tayo, ninanais natin na gumawa ng malalaking dakilang gawain. Pero sa maliliit na gawain, hindi man lang natin magawa-gawa. Kaya hindi tayo pagkakalooban talaga ng Panginoon ng mga dakilang gawain, lalong-lalo na kapag hindi natin ginampanan ang maliliit na gawain. Sabi pa dyan na habang naghihintay ng dakilang gawain kung saan magagamit nila ang inaakala nilang dakilang talento at matutupad ang kanilang ambisyosong hangarin, ang kanilang buhay ay lumilipas. Ito palang nakakatakot isipin, mga kapatid. Naghihintay tayo ng mga dakilang gawain sa ating harapan, pero yung mga maliliit na gawain hindi natin magampanan. Naghihintay tayo hanggang lumilipas na lang yung oras at panahon natin. Tandaan natin, hindi po tayo magtatagal sa mundong ito. At the end, mga kapatid, tayong lahat haharap din sa hukuman ng Panginoon. Ano ba yung ginamit nating oras? Paano tayo naging tapat sa paggamit nito? So, kapag naghihintay tayo sa mga dakilang gawain, hindi natin namamalayan na ang oras natin sa ating paghiga-higa lang sa kama o paghihintay o pampalipas oras lang ng mga gawain ay hindi nababalik pa. So sabi dyan, mga minamahal kong kabataan, gawin ninyo ang gawaing pinakamalapit sa inyong kamay. Ituon ninyo ang inyong pansin sa isang mapagpakumbabang halarangan ng pagsisikap na abot ninyo. So hindi naman tayo pinipilit ng Panginoon na magawa yung hindi natin kayang gawin. Ang ninanais niya sa atin, as long as magagawa natin, kailangan nating gawin. Sabi pa dito na ituon natin ang ating mga pansin sa isang mapagpakumbabang larangan ng pagsisikap na abot natin. So, ibuo ninyo ang isip at puso sa pagtupad sa gawaing ito. Kasi ito po yung nais ng Panginoon sa atin, sa paggawa lang ng maliliit na bagay, ay kapag naging tapat tayo dito, napakaganda, mga kapatid, kasi lalago tayo. Kung nagiging tapat tayo sa maliliit, magiging tapat tayo sa mga malalaking bagay. Kaya nga dapat yung isip at puso nakatuon sa gawain na iniatas sa atin. Kaya nga sa pagpapatuloy, pilitin ninyong kumilos ng may katalinuhan sa mga bagay na maaari ninyong gawin sa inyong tahanan. So ano yung magagawa natin? Gawin natin ng walang pagrereklamo. Kasi nilirecord ng Panginoon yan. Ano yung motibo mo? Ba't mo ginawa yung bagay na yan? Diba? So sa ganitong paraan, inihahanda ninyo ang inyong sarili para sa higit na kapakinabangan. So alalahanin na tungkol kay Haring Hezekias ay nasusulat sa bawat gawaing kanyang sinimulan, ginawa niya ito ng buong puso. At siya'y naging matagumpay. Kaya tandaan natin na yung paggawa natin sa maliliit na bagay, kapag buong puso natin ginampanan ito, magiging matagumpay tayo sa lahat ng ating gawain. Kaya pilitin nating gumawa o kumilos ng may katalinuhan. Na pumili tayo ng patas at isipin natin na yung mga bagay na ginawa natin ngayon, yung pinapakita nating ugali ngayon, ay magbubunga sa ating hinaharap. Kaya napakahalaga po yung pagtuon.
Ang kakayahang ituon ang mga kaisipan sa gawaing nasa harapan ay isang dakilang pagpapala. Ang mga kabataang may takot sa Diyos ay dapat magsikap na gampanan ang kanilang tungkulin ng may maingat na pag-iisip. Panatilihin ang kanilang mga kaisipan sa tamang landas at gawin ang kanilang pinakamabuti. Dapat nilang kilalanin ang kanilang kasalukuyang tungkulin at tuparin ito nang hindi hinahayaang magpalaboy-laboy ang isip. Di ba minsan tayo parang hindi consistent yung gawain natin. Palipat-lipat tayo ng mga desisyon, palaboy-laboy yung isip natin kung saan-saan. Kailangan talaga ipanalangin natin kasi nga napakahalaga na ituon ang ating isip sa dapat nating gawin. 'Di ba meron tayong time management, paano gawin yung mga bagay. Ang ganitong uri ng disiplina sa pag-iisip ay magiging kapaki-pakinabang sa buong buhay. So, maghahatid ito sa atin sa buong buhay natin. Ang mga natututong maglagay ng pag-iisip sa bawat bagay na kanilang ginagawa, gaano man kaliit ang gawain, ay magiging kapaki-pakinabang ito sa mundo. So, alam natin na nakikita tayo ng mga tao. Nakikita tayo ng Panginoon. Nakakaalam ang mga anghel sa langit at nililista o nire-record niya ang ating mga gawain sa araw-araw. Ano yung first duty natin? Nanalangin tayo na gabayan niya tayo. Ano yung magagawin natin? So, yung mga dakilang pagpapala ay ibubuhos sa atin kung nagiging tapat tayo sa ating mga tungkulin. For the next slides, mga kapatid, ayan. Yun na po pala yung ating conclusion. Kaya ito po yung ating pakatandaan sa ating pag-aaral ngayon. Nawa sa maliliit na bagay ay maging tapat tayo dahil sa bawat gawain na iniata sa atin, kapag naging tapat tayo, pagpapalain talaga tayo. Ano yung pinapakita mong bunga ngayon, o ano yung pinapakita mong ugali ngayon, o tinatanim natin sa araw-araw nating gawain, sa ating buhay, ay magbubunga po ito sa ating hinaharap. Kaya muli, magandang umaga sa ating lahat. God bless, mga kapatid.